Yes, mga igala, mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban. Sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kao ba ninyo, Armando Fenekito, mga igala, no? Kumusta man mo karon dira mga igala, no? Anyways, mga katambayan, no? Kuha na karon. It's the weekend, no? So medyo kuhan kayo, no? Pero po ko makita nga topic pod good na medyo lighter karong panahon na good, no? Kaya medyo seryoso ato ang simana. Karong takna ang mga katambayan, no? So, dinita sa kung ano, ba mga hisgutanan, no? Anyways, mga katambayan, medyo mubuo lang ato ang kuan karon, no? Ato pagkahisgutan, no? Anyways, dinita una mga igalan, no? Sa natad or sa kining sektor sa labor, mga igalaw sa mga mamumuo, no? For example, no? Kay kato na kuan discuss na nato tong about sa suhulan, no? Karon nga si manahon, no? Pinaag-asuhulan, mga kaso na ginagunitan sa National Labor Relations Commission, yun man ang jurisdiction sa kanang ginatawag nato nga National Conciliation and Department of Labor and Employment, no? Tapos tay lahi pud na kuno kanang kuntay kung magkaso mo, no? Actually, ang ato antong dole atong NLRC before ta mo proceed sa kaso, no? Iagi gina siya una og kaning ginatawag nato nga mediation, no? Mo na diha mosulod si National Conciliation and Mediation Board mga igala kon NCMB, no, nasa isgutan din ha, no, isgutan dira, no, paunsa sila mo sampot sa kanina tawag nato nga amicable settlement mga igala, no, pawanay kaso, no, or kung di kasi mo kasinabot isa ka na ang kaso, no, dito sa NLRC. So mo na ang ginabuhat sa NCMB may husayon o sila pod ang nagakuan pod, no, about sa kaning notice of strike mga igala, no, para maka-proceed ang strike may kay kung walay kuan at agikan sa kuno kung sa pagbabalo kung wala atay kuan gikan sa NCMB may dili maka-proceed ang kaning kuan, no, strike sa mga empleyado, especially sa katong mga nai-organized na unions mga igala, no. So mo na siya ang ilahang murag trabaho, no, sa kaning ginatawag nato nga labor sector mga igala. Anyways mga igala, no, alang sa ubang kuno hisgutanan mga igala with regard sa kaning conciliation and mediation mga igala sa atong labor, no, ato ang kuan, no, tawagan ni asa naman to, ato ang paminawon mga igala, no, ang regional kuan, no, sige si sir kuan gani asa naman to dili yun mga kaagri ha, kaagri, nasun menon ko. Mga katambayan, sa naman to mga advisory last time, no? Mga katambayan, no? Para paano to, no? Mapaminawa na to. Di po, wapo tayo mahatag po na kaning kuan po, no? Mali diha sa to ang mga listeners, char na rin kay listeners di eh. No? Ato ang paminawan mga igala, si Sir Jerry Lampitco, no, ang Regional Branch Director sa National Conciliation and Mediation Board, mga katambayan. Paminaw na to. Anyway, ang lang, kung dili mo company nga na union, wala dyan mo kaila sa mong opisina. Kasi basically, we cater to companies na organized, bisa sabihin, companies nga na union. So, kani sila ang mga clientele na mo sa amo office. So, pag may union, ibig sabihin, ang mga employees, tubangay ang ilang management, nag-negotiate para sa isang collective bargaining agreement. So, na sila agreement nga mag-bind between sa ilaha lang. And kung either party dili magsunod ana, dili mag-comply, isa to sa mga rason nga nung may notice of strike. So, ang individual nga complainant sa NLRC, dili pwede mag-file og notice of strike. Kasi ang pwede lang mag-file ani katong mga companies nga na-union. So, pag management naman mag-file, lockout ang tawag na. So, in case nga, halimbawa, sa industry nato diri, wala nagsunod sa ilang collective bargaining agreement, deadlock sa ilang negotiation, may practice ng unfair labor practice na pag-abot sa mahimulis na rason para mag-strike kasi may interpretation
o may non-enforcement sa company rules and regulations. So kanya mga basis para sa pag-file sa notice of strike. Other than sa may union busting, may mga union officers na gitanggal o pagipangita agrason para ma-terminate sa company, so basis na siya para sa pag-file sa notice of strike sa among office. Pero bago mag-file ng notice of strike, nayagihan diya po ng grupo ang union bago sila makaabot sa actual strike. So hindi ibig sabihin na pag may notice of strike, automatic na pwede na mag-placard, mag-asok kamot sa company premises sa mga empleyado. Kasi may proseso ang agihan po. Otherwise, ma-declare sila illegal sa NLRC pag nag-file ang management, then authorize na pagtanggal doon sa ilang employment. So, na proseso ang agihan na file of notice of strike form, na strike vote ballot, tawagon sa mga union member, officers sa ilang mga membro kung sugod ba sila mag-strike o dili. I-clarify kung valid ba itong ilang rason para mag-strike. And then kung majority, sugod na mag-strike, so after 7 days, yan ay mandatory conciliation period, na cooling period yung inatawag na mo. So saka pala siya pwedeng legally nga strike na pwedeng buhaton. Kung pag mag-strike, dapat ang police, military, etc. na naka-monitor sa labor situation, may 50 meters na radius na kalayo gikan sa striking group. Pilis na pwede magsulod, makialam sa activity nga ginabuhat sa mga strikers nga union workers. Otherwise, intervention, violation yun ng kanilang right to strike. So, ang right to strike katungkol sa mga trabahante na magpagawa sa ilahang sama ng loob o mga lapses na gigumit sa management, pero na proseso ng pag-agihan. Okay, so sa Region 11 karon, masaya ako sa Region 12. Sa Region 11 karon, since pag-assume na ako February, katong naabutan na mo pending notice of strike na ongoing negotiation since February, April, May, tanan siya na-resolve as of July. So since July, wala nang naka-file na notice of strike o kaya pending notice of strike sa among opisina. Preventive mediation na pa. So isa sa mga issues na kinakater po sa among office ang facilitation ng preventive mediation. So kani siya gikan sa mga issues gyapon ni gina-file ng mga organized companies or union. So preventive mediation kanan nga mga issues outside sa jurisdiction sa NLRC o sa DOLE, as long as filed sa organized companies, NCMP ang mag-cater na po. So, pag-proseso, wagi ka po sa ginahingo ni Ella ganyang SENA nga process. Kasi tanan nga rin nga proseso pag-abot sa labor dispute, dapat mawagi sa 30 days nga mandatory conciliation. So, kaning SENA, 30 days nga proseso para lang makita pamaagi nga ma-resolve ang isa ka-dispute bago siya mag-proceed sa compulsory arbitration sa NLRC o kaya samo sa NCMB as voluntary arbitration. So, ang comparison lang, pag NLRC o DOLE, may termination sa employment, wala na yung employer-employer relations, and may claim sa back wages. As compared sa NCMB, employed pa ang mga workers, member ng union, may valid nga collective bargaining agreement nag-come up sa ilahang management. Then ito ang mga basis na sa NCMB lang dapat ma-file ang mga labor dispute nga nakasulod sa CBA. Pero pag-abot sa SENA, administrative proceedings pa lang siya. Actually, ang term na mo, di pa naman siya labor dispute yun. Hindi. Pag-process lang, kung paano siya mas ma-resolve, bago siya may himong legal, kung dagan sa NLRC o kaya sa DOLE. So, pag na-resolve, nabawasan ang mga pending cases na na-file sa office nila, Ma'am Lelia. So, dako na siya kabawasan sa documented yung mga cases na na-file sa ila pag
kami nga mga attached agency, facilitate na ang settlement sa mga labor dispute through sa SENA nga proceedings. So, ang NCMB, walay power na mag-decide. Ang power para mag-decide sa isa ka labor dispute, nakalodge na siya sa NLRC o kaya sa Office of the Regional Director sa DOLE. Ang NCMB, more on facilitation lang kami sa mga labor dispute. Kumbaga sa barangay level na to, kami ang lupon. Puro lang kami suryahanay. Puro lang kami inusapay. Wala kami katungod mag-desisyon. Among ginatungha nga may amabot na ay amicable settlement nga mag-come up during sa process ng conciliation. Kung katong settlement nga magawas, katulong ang nakabutang sa settlement agreement. Kasi tanan nga discussions during sa pag-process sa SENA o kaya sa preventive mediation o kaya sa notice of strike, puro to siya off the record. Ang legal lang ang dokumento nga magkama katong pirmahan sa parties sa settlement agreement ba o kaya isa ilang mga gusto nga mabutang sa pag-process sa sa isa ka dispute. So, more on, mas dirimi nag-focus sa labor education. Labor education per company o per class, per province, education, mga labor education programs, discussing management prerogative, workers' rights, all for the purpose na makapromote ng industrial peace sa region. Kasi tanaw na mo, management, magka-empleyado ka sa management, empleyado ka sa rank and file, pare-pareho lang po gyapon na empleyado sa kumpanya. Okay, so, tanaw na mo. So, mo itong mga igala, no? Ang pahayag ni Sir Jerry Lampitco, no? Ang Regional Branch Director sa National Conciliation and Mediation Board, 11 mga katambayan. So, moto, no? Ang tama, natay makuan, natay na minggo madaltunan sharing no unta natay na sabtan dito no with regard sa so ano ginamay kan even sa korte moagi man sila og kuning conciliation pod and mediation pod dira sa korte pod no kung kanang kaso nga kaya pa maareglo no or kaya pa may masabutan lang no moagi maginadiha gyud moagi gina always siya moagi diyan same pod sa labor mga igala kay na may usahay nga kanang honest mistake lang nga pagkakamali sa kuan pod no sa aton kini mga employers na may ba na dili kay kakuan ay dapat kanang kuan dili kung kanang OT tapos OTTY tapos naman na sa balaod ng kuan sa overtime no tapos kung di mo gitagaan og overtime bino ano kinahanglan pa magpadtunog kuan no nya kung mali kaltasan dayon no ay ngay pareglo ha char bitaw mga katambayan no know your rights no kablo mo asa mo adto no kung within pa mo sa inyohang kuan mo tong ginasisgutan daw kung napa mo within sa inyong trabaho at wala na tayo yung overtime ato mo sa dole no kung gitanggal mo tungod ana ato mo sa NLRC kaya nung gitanggal mo nga nagreklamo lang mo nga mo claim sa inyong overtime no so mo na siya mga katambayan no for any kuan mga katambayan na pwede mo libre mo nga mo comment no sa inyong pangutana o sa inyong violent reaction bahala na mo no para mahisgutan po nato din mga katambayan. Anyways, mga katambayan, balik ito man lang sa mga importante pinumdum nga to si Bianan. Yes, mga katambayan, balik kita dito sa panaguban sa tulungan tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, no. Actually, mga katambayan, no, hisgutan na po nato ang kanala ina po na aspeto no kay of course may gala sa law actually daghan man tong mga law enforcement agencies no pero ang usay ma-highlight lang din ang mga katambayan isang Philippine National Police of course kasi may pinakadaghan may gala pinakakuan pod sila no sila pod ang mas highly trained mga gala but anyways diri pod sa to mga gala no ang Coast Guard nagapaning kamot na pod no sa ilahang or naga-contribute pod sa ilahang part no nga para mabatukan ang mga krimen mga gala especially pag muagi na sa dagat no syempre sila may mas daghan ng floating assets so Coast Guard jud ang ilahang ginakuan Coast Guard ang ilahang ginatawagan
Coast Guard yun ang maasahan gid ana no. So with that mga igala no, kay naghadagan mo na mo istorya gud na kasagaran mga illegal drugs sa ginasulod diri sa Davao City mga igala no. Kay gikan sa mga kadagatan mo na karon mga igala ginakuan no, ginapakusgan na karon sa Coast Guard ilang intelligence monitoring aron nga dili na sila aron nga mapapalikayan no, mapakgang ginang mga tao nga nagapalusot niya pinaagi sa tuong mga kadagatan. Anyways mga katambayan, dito maglangan no, ato nang adtuan no ang Deputy Station Commander sa Coast Guard Davao Station, Coast Guard Station Davao City may galaw wala Ensign kuano Ensign Winston Gonzales. Paminaw na to. Wow. And ingon niya kay tungod kay naatay mga coastal areas. So naay possibility nga ang mga drugs nagikan sa dagat. So sa mga coastal unsa may effort sa ato ang Coast Guard, sir? Ang effort nato sa ato ang Coast Guard, ma'am, no? Sa karon, ma'am, ang ato ang pakig-coordinate sa ato ang intelligence department o sa ato ang intel unit nagpabiling niya pong hugot. Wala nato na gina-discount nga information, ma'am, nga nagikan sa dagat. Ang ato lang ipahugtan ana is ang atong intelligence efforts, ang ato ang intelligence measures nga kanusa, asa o kinsa magyud ni mga tawhana nga musulod diri sa ato mga coastal communities. Though nagakandak ta og mga regular at saka routinary security patrols na to, ma'am, no, dili na siya ingon nga sapat tungod kay kaning mga nagabuhat og mga criminal activities nagahuna-huna po na sila. So kung nagakandak ta og maritime patrol buntag o gabi, sila kita ra po'y gibantayan. Pero bisan pa man tuod ana karon ang ato ang intelligence gathering, information gathering, ma'am, ato na siyang gina-work out, ma'am, kay para nga ang ato ang drug related activities diri sa ato ang sa Davao, ma'am, makatabang pud ta sa ato ang PNP efforts, ma'am, nga luwas sa ana nga mga activities. Okay, kadali, sir, unsay we have tama, sir, no, na amoy 7 ka mga Coast Guard satellite stations within Davao City, sir. Kana ba sila equip ba na sila mga gamit para intercept, no, just in case na ay kining mga boats nga wala nakarehistro, something like that, sir? Yes, ma'am. Sa karon, ma'am, ang ato ang ginabuhat nga effort, ma'am, no, in terms of interception or intercepting lawless elements na atay ginatawag na point to point nga effort nato, especially ang Coast Guard, isa gid sa ato ang pambato dira ang ato ang mga floating asset. Mao na karon nga we are closely coordinating with the local government unit of Davao for the requisition of additional floating assets kay tungod kay ang atong floating assets also limited lang. But nevertheless, I'd like to also highlight itong kakarating lang na HSRB or high-speed rescue boat. Bali, it's a multi-response boat na ana siya karon naka-station sa Daliao. We have a total of 3 rescue boats. Ginatawag natin siya HSRB number 015, 033 o 034. These rescue boats or patrol boats will be distributed sa bisan asa nga sa area sa Davao. But if we're going to ask kung naabag yung floating asset ang ato matag substation sa pagkakaron, wala pa tanan. Okay? Sa karon na atay aluminum boat dira lang sa Santa Ana, ma'am. But up to from Lasang, Ilang, Tibungko sa negative pataana, ma'am. And considering this area, sir, no, naa dinhi, no, sagad na magikan based sa mga reports, sir, previous reports nga kini nga mga areas niya, how come nga wala ta nakatutok o wala tay mga assets dito, sir? Gina-work out pa po nato naman, no, kay all the time naman wala man pud ta pabayaan na nga makaligtaan nato na og request to our higher headquarters. Pila ba itong gi-request, sir, nga mga boat?
Sa pagkakaroon ma'am ang ato ang gi-request diri sa LGU ma'am is 8 ang tawag nito 8 rubber boats. Rubber boats. Yes, ma'am. Naaman po tayo on standby, ma'am. Kung moingo ma'am taog kanang ginukdanay o makagukod ba ang ato ang mga floating assets. Yes, ma'am. Kay naaman tayo ginatawag nga RIB. Naaman tayo, yes, ma'am. Natay ginatawag nga RIB or rigid hull inflatable boat nga on standby in times nga pag naatay mga credible information nga kaning floating asset or kaning bangka nagdala og mga illegal goods, then we will respond. Kailan lang yung request, sir? Kailan lang yung request? This year, ma'am. This year nato na siya. For the LGU, nag-request ta for next year. Kay ang ato ang gi-request karon ma'am kay we are actually hoping no to receive one katong response vehicle nato, emergency response vehicle at saka patient transport vehicle. But on the 2025 budget ma'am, we request before the office of the local government of Davao ang kining ato ang mga radio communication ma'am kay dili lang ta mag-rely sa atong internet, sa ato ang mga cellular phones, kundi dapat as law enforcement agency na antay mga backup plans, and that includes communication equipment. So ang atong giuna gyud atong communication equipment ug ato ang mga rubber boats nga requisition. And for this year nag-request sa pud ta sa higher headquarters ma'am o additional nga floating asset, and fortunately katong akong giingon kaganina katong mga high speed boats nato tulo na nakabuk naka-install karon ma'am, and we are still awaiting for the district office ang CGDSEM nga mag-decide kung asa na siya nga area ipang deploy diri sa Davao City or Davao region. But one thing is for sure na tayo naka-standby nga HSRB nga naa karon naa sa Daliao ma'am, on standby and always ready no. Pero dili naman ta dependent, sir, sa mga LGUs, no? Kasi parang ilahan na lang siguro ng discretion kung muhatag sila sa inyo, di ba? Sa inyong request. Ngano dito mo request sa inyong headquarters? Yes ma'am, katong atong giingon ma'am nga nanatay tulo ka high speed rescue boat. Tulo na siya ma'am, 150 horsepower na siya, medyo kusog yun siya. Nga mga rescue boats na to, but it's going to be a multi-role response boats ma'am. It can be for law enforcement or for search and rescue operation, and on top of that naaman pud tay 44 meters kanang gitawag na tog MRRV, multi-role response vessel nga naka-station dara karon sa Panakan ma'am sa DPWH nga docking area. So mo to mga katambayan no, si Ensign Winston Gonzales no, with regard sa ilang contribution no sa ilahang efforts, contribution kontra kriminalidad nga nagapalusot diha sa kadagatan mga tambay. Anyways, mga katabay, wala tayong oras ang ngalan sa tibuok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas Davao, mga igalakoy na ko Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod po, daghang salamat o mayong adlaw amping takanunay mga katambayan.